Good morning everybody! Welcome back to our channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo naman, as usual, pag nasa harap ako ng camera, ibig sabihin meron akong kwento sa inyo. Yan. Nung Sabado pa naman ito nangyari, pero nasa listahan ko lang siya ng aking mga to-do list para magawa ko at ma-share ko sa inyo ang aking karanasan. Iyan naman ang layunin ng YouTube channel na ito, ma-share namin ang aming karanasan dito sa Canada para yung mga aspiring, nag-iisip na pumunta dito sa Canada, alam niyo kung ano yung mga kailangan ninyong i-prepare, alam niyo yung ano yung dapat ninyong paghandaan para maging smooth ang pag transition or pag-immigrate ninyo dito sa Canada. So, isa nga dyan ang wikang English. Dapat marunong tayo. Hindi naman kailangan requirement maging fluent ka at maging kagaya mong maging natural speaker ka. Hindi naman ganon. Basta maitawid mo kung anong gusto mong sabihin sa kausap mo ng malinaw at naiintindihan. Yun ang kailangan natin. Gaya nitong kwento ko, nung Sabado nga, merong isang family na nagpunta dun sa clinic kasi merong appointment ang kanyang mga anak. So, dental appointment. Talagang napa-wow ako kay ate. Ang galing niyang mag-English. Ang ganda ng bagsak ng English niya. Ang ganda ng kanyang accent. Ang ganda po ng boses ni ate. Talagang, palagay ko singer si ate. Ang ganda ng boses niya. Taga-Visaya sila kasi after that, narinig ko nag-uusap sila nung asawa niya. So, nag-uusap sila sa lingwahe nila. So, sabi ko, kaya pala. Kasi kilala yung mga taga-Visaya na marunong mag-English. Yun ang alam ko. Oo. Yan. So, bago yan, isi-share ko muna yung aking karanasan naman. Kung papaano, kung ano ba yung ginawa ko para madagdagan ng aking bokabularyo at maging mapaganda yung pakikipag-usap ko or maging smooth baga ang mga flow ng words sa isip mo bago mo sabihin. Kasi sa ating mga Pilipino naman, natural naman ang English, magsalita ng English sa atin. Kaya lang, minsan natatakot tayong magsalita kasi natatakot tayong ma-judge, natatakot tayong naisipin ng ibang tao na hindi tama yung sinasabi natin or natatakot tayo dahil may makapal tayong accent. Lalo na ako, Ilocano ako, ang kapal ng accent ko. Kahit ngayon, may accent pa rin ako. Yung ibang mga taga-ibang lugar sa Pilipinas, mga Visayan, mga taga-ibang, yung mga nagsasalita ng ibang dialect pa, pag nag-English sila, makapal talaga ang ang accent. So, kagaya ko naman, noong nagtatrabaho pa ako sa Dubai, 'di ba sabi ko, nasa modeling agency ako. So, yung modeling agency na yon nag-expand, naging advertising agency na siya. So, nagkaroon na ng iba't ibang department. So, from the modeling agency, nalipat ako sa public relation department. So, kinuha ko ng aking boss doon bilang sekretarya, personal assistant, administrator, receptionist. So, kung taga Dubai ka, galing ka ng Dubai, alam mo yan, all-in-one talaga ang posisyon ng mga trabahador doon. So, mas mahirap doon, I think. Yun ang pakiramdam ko. So, yun na nga. So, nalipat ako doon. 4 ang staff. Isa yung Pilipino, isang taga South Africa, and yung amo namin is from India, tapos ako Filipino. So, sabi ko doon sa kasama kong Pilipino, hindi nga ako marunong pang kakaunti ang bokabularyo ko. Sa totoo lang, yung minsan pagka usap-usap sila doon, hindi ako nakikipag-usap kasi yun nga ang problema ko noon.
baka mali yung sasabihin ko, i-judge nila ako, tatawanan nila ako, mga ano yung mga yon, mga reporter, yung kasama naming Pilipino, reporter, ang galing niyang magsulat, ang galing niyang magsalita, yon. So, talagang hinahangaan ko siya noon, nung nasa Dubai pa ako. Minsan yan, isang araw, sabi niya sa akin, in-advise niya ako na, yun nga, manood daw ako ng cartoons para matututo daw ako at para ma-expand ko daw ang aking bokabularyo. So, yun yung payo niya sa akin. Tapos napapaisip naman ako, talagang kailangan ko talagang dagdagan ang aking English word na baon. So yun, nag-decide talaga ako during weekend, tapos after ng work ko, nag-aalat talaga ako ng time para manood ng cartoons movies, kagaya ng Dora, yan, pinapanood ko si Dora noon. Tapos may mga Disney din na mga movie akong favorite, so binabalik-balik-balikan ko lang. Yung Spirit, tapos meron pa yung cartoons na mahaba ang buhok. Di ko na maalala kung anong title, tas yung kulot-kulot. Tas yun yung mga pinapanood ko noon. Yun ang advice niya sa akin para mapalawak ko daw ang aking bokabularyo. So, ito na nga. Ito, tips ko sa inyo. Yun na yung una. Yun yung ginawa ko noon. So, manunood ng cartoon movie. Kasi yung cartoon movie, malinaw yung bigkas nila, maiintindihan mo, tas yung mapapalawak mo yung bokabularyo mo. So, ito na, pag may mga bago kang English word na maririnig, mapapanood mo sa telebisyon, maririnig mo sa paligid mo, may mga nag-uusap, tapos hindi ka masyado sigurado kung ano ba ang ibig sabihin at kung paano gamitin, ililista mo siya. So, yun ang ginawa ko noon, nililista ko. Meron talaga akong notebook na allotted para sa mga English word, bagong English word na kailangan kong matutunan. So, nililista ko siya. Kahit pag nanonood ako, mga bagong word na naririnig ko doon sa television, nililista ko din. Ganyan. Tapos, nilalagyan ko ng meaning. Tapos, tinatry ko siyang gamitin. Paano ba siya gamitin? Ganon. So, pwede ba siya sa ganito? Pwede mo ba siyang isaksak sa ganitong sentence? Ganyan. So, kagaya nung example, sa ating mga Pilipino, lagi nating ginagamit yung, oh, very good. Yes, it's good for you. Good for you. Oh, good for your body. Ganyan. Pero pagka natutunan mo naman yung ibang word na pwede mong i-replace dun sa good, mas magandang pakinggan. Kagaya ng, oh yes, it's beneficial for your health. Mga ganon. O, diba? Mas maganda pakinggan. Yan. So, mga ganon. So, doon ako nag-start. So, una, nanood ako ng cartoon movies. Yung mga pambata, dyan tayo unang matututo. Mapapalawak natin ang ating bokabularyo. Pangalawa, isusulat mo siya. Tapos, lalagyan mo ng meaning. Tapos, itry mo siyang gamit-gamitin. Tapos, pagka may mga naipon ka ng ganon, isa sa mga problema natin mga Pilipino, natatakot tayong magsalita. Kasi, ayaw nating ma-judge, baka iniisip natin lagi mali yung sasabihin natin, yung huhusgahan tayo ng ibang tao na napakakapal ng ating mga accent, pagtatawanan tayo, ganun. Ipa-practice mo ngayon sa salamin o kaya ipa-practice mo sa bahay ninyo, sa mga kasama mo sa bahay. Kung nahihiya ka pa din, sa salamin talaga. Ako yun ang ginawa ko noon. Sa salamin ako nagsasalita, parang may kausap ako sa salamin, ganyan. Minsan pa nga may mga script akong ginagawa. Tapos, sinasabi ko, tapos kunwari yung salamin, ito ang sinabi sa akin, ito ang i-reply ko sa kanya. Para baga, mapapractice mong gamitin yung bagong vocabulary yung alam mo.
mapapractice mong bigkasin at magsalita hanggang sa masanay ka na maging natural na lang sa'yo ang pagsalita ng English. Tapos pag nangyari yun, mapapaigi or mai-improve mo din ang iyong accent. Yun na yung mga susunod. Tapos after that, pagka okay na yung English mo, malawak na yung vocabulary mo, gumagamit ka na ng ibang word na mga mas magandang pakinggan na synonyms baga ng mga anong tawag doon, mga old na word na ginagamit mo. May mga malawak na ang synonyms mo, na-try mo nang gamitin, isinalita mo na, confident ka na. Ngayon, ang susunod mong gagawin, aaralin mo naman, syempre may mga islang na word sa English word para makasabay ka sa kwentuhan, sa mga joke ng mga natural English speaker. Yun ang ginawa ko noon talaga. Hindi naman hindi siya madali kasi hindi naman instant lahat 'yan. Isusulat mo, i-memorize mo, gagamitin mo. Pero ang talagang pinakagusto ko na ginagawa ko noon, yung nagsasalita ako sa salamin. Yun talaga ang pinaka 100% na tip ko sa inyo. Magsalita ka sa salamin. Gaya ako, ang aking trabaho ay nagsasagot ng telepono. Front ako ng aming office, ako yung unang kakausapin ng kliyente o kaya ng customer bago sila pumasok or kitain ang mga boss. Kailangan maintindihan ko yung sinasabi ng kausap ko, ng kliyente, ng customer, para yung message na i-relay ko doon sa loob o sa aming department, sa aking boss, ay malinaw, maiintindihan din nila. So, yun yung mga naging nag-push sa akin para talagang mag-aral ng English talaga. Palawakin ba? Pero, hindi naman mag-aral kasi pinag-aralan naman na natin yan sa school. Palawakin ang vocabulary, palawakin ang kaalaman sa English word, mga ganon. At maging confident sa paggamit ng English word. So, yun ang number 1 talaga na ko sa inyo. Yung paggamit ng mirror para practicing ang English speaking ninyo. Yun ang nakatulong talaga sa akin maliban dun sa pagpapalawak ng aking bokabularyo. Yun ang nakatulong talaga sa akin kasi ang problema talaga sa akin noon, mahiyain ako. Yung bang iniisip ko, ma-judge ako ng ibang tao na mali yung sasabihin ko. Mga ganun. Tsaka Ilocano ako, napakakapal ng aking accent. Meron pa akong in-applyan dito sa Canada noon. Noong bagong dating ako, para siyang institute ng mga cosmetics. So, nagtuturo sila ng mga estudyante para maging, esthetician bang tawag doon? Yung mga nagpapaganda, mga ganon. Ang bigayan dati doon, I think nasa 20 ang bigay niya per hour. So gustong-gusto ko maliban sa malaki na yung 20 per hour yan nung una 2013. Hindi ako natanggap, nakailang interview ako, gustong-gusto ako nung HR, nakailang interview ako nung una. Okay pa naman kasi HR pa lang yung kinita ko. So, usap-usap kami, ganyan. Kasi wala daw yung may-ari, nasa ibang bansa. So, nung pangalawa, tinawagan niya uli ako. So, meron na siyang kasamang nag-i-interview. Tapos, may practice telephone na. Yung, kunwari, merong akong kausap sa telepono. Tinitignan nila kung paano ba ako makipag-usap. Yung, kung paano magtugma-tugma yung sinasabi ko. Ganon. Yung kung malinaw ba, kung meron bang pagkasunod-sunod yung mga word na sasabihin ko, yun ang tinetesting nila sa akin noon.
okay naman. Tapos nung pangatlong interview ko na, 3 interview, nakasalang akong 3 interview. Imagine niyo 'yun, kasi gusto talaga ako ng HR, kaya lang parang nagdadalawang isip yung may-ari. Oh, ito na nga, pangatlong interview, talagang sabi nung may-ari, "Hindi ko gusto," sabi niya, "kasi makapal ang accent." 'Yun, bumagsak ako. So, hindi ko nakuha yung trabaho na 'yun. Iniyakan ko 'yun, oo, kasi hindi sinabi sa akin during the interview na hindi ko nga nakuha yung inayawan ako nung may-ari. Sinabi 'yun sa akin after an hour na nakauwi na ako ng bahay, tinawagan ako ng HR. "Unfortunately, hindi ikaw yung hinahanap namin, gustong-gusto kita, marunong ka," sabi niya. "Kaya lang medyo yung may-ari parang gusto is natural speaker ng English, kung sana mas magiging tabas-tabasan ng konti yung iyong accent ay puwede ka." Gano'n. Sabi niyang gano'n. So, yun, hindi ko nakuha, malungkot ako, umiyak ako, iniyakan ko talaga yun kasi gusto ko talaga magtrabaho dun dati. Pero alam mo na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Hindi ibibigay ng Panginoon sa'yo 'yan. May ibang plano ang Panginoon sa'yo. Kagaya ng mga nangyayari ngayon sa Immigration Canada, meron din akong episode diyan, yung changes nga ng spouse open work permit. Kung hindi para sa atin, hindi ibibigay talaga, at may ibang plano ang Panginoon sa atin. Sasabihin niya sa inyo, kung ibibigay ko ito, baka hindi ko magawa yung plano ko sa'yo. Yun lamang po ang aking advice or ang aking kwento sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat, maging mabuti ang inyong buhay, at happy-happy lang kahit may mga stress na dumadating sa atin. If you are not subscribed yet, please subscribe, comment, and share na din ang ating mga vlog episode. And maraming salamat sa inyong lahat. Have a good day and have a blessed day. Bye-bye!